Hi, Jane! Hello po. Hi, love. Sige, kwentuhan mo na ako, mahal. Anong maipaglilingkod ko kay Jane at napatawag po sa Usapang LDR? Gusto ko lang po sana, ano ba yan? Ay, saglit lang po. It's okay. Medyo kinakabahan po kasi ako. Okay lang, makakabahan. Okay po. Ayan. Kasi po, yung my ex, my boyfriend po kasi ako dati. And 3 years, more than 3 years po kami. 3 years, ano ba yan? Naiiyak ba ako? 3 years and 5 months po. Tapos po, ang nangyari po kasi, LDR po kasi kami. Siyempre po kasi nasa Pinas siya. Tapos dito po ako. Within that 3 years po. Minsan lang po ako umuwi. Minsan once a year po. Mula nung naging kami. So, most of the time po na pag umuwi ako, I spend that time with him po. And then all of the sudden po, nakapag-decide po siya na bumalik po sa pag-aaral. Okay. Pagkatapos po nun, siyempre, as girlfriend naman po, sinuportahan ko po siya. At yung ano po, ang tawag dyan po, inintindi ko siya sa lahat po ng mga desisyon na ginawa niya po. Tapos dumating po sa punto na sinabi niya na, love, pwede bang tawag dyan, busy po kasi siya, parang ganun po. Pero inintindi ko po kasi nga po estudyante. Tapos yun po. Pero okay pa naman po yung yung first 6 months po ng pag-study po niya. Okay, I mean half of year po ng pag-study niya. Okay lang naman po. And then hanggang sa dumating po sa punto na hindi na po talaga siya nakikipag-communicate sa akin po. Siyempre po ako, nasasaktan po ako na sobra. Sabi ko, bakit ba? Iniintindi naman kita. Sabi niya, walang internet. Parang ganun po yung sinabi niya. Which is, naniniwala naman po ako sa kanya po. Kaya ang ginawa ko po ay took a step po. Ako po yung tumatawag sa kanya through phone po talaga. Yung international call po talaga, which is more expensive po. Pero ang iniisip ko lang po kasi is as long as like the communication will keep going po. Gusto ko po kasing tawag dyan, we will keep on moving po. Tapos syempre ayan. Iiyak pa ako, sorry po. It's okay. Pagkatapos po nun, sabi niya, okay, sana maintindihan mo ako. Tapos inintindi ko pa rin po siya hanggang tumatagal po ng tumagal na minsan 1 buwan hindi na po siya nakikipag-communicate sa akin po. Tapos sinabi ko sa kanya, pero lagi ko pa rin pong sinasabi sa sarili ko kasi siguro sobrang busy niya lang po kasi. Kaya hindi niya magawang makipag-communicate sa akin. Pero ang mahirap po kasi, nakikita ko po kasi siyang online. Kaya sinasabi ko sa kanya, nakikita kong online ka, pero bakit di mo magawang makipag-usap man lang sa akin? Kahit 1 minuto lang, kahit hi, hello, kumustahan lang ba po? Tapos sabi niya, kasi lang yan, kumbaga, minsan nakaka-connect siya sa kaibigan niya, pero hindi talaga siya nag-online. Kumbaga, hindi siya nag-open ba? Kumbaga, nag-online, anong tawag po dyan? Yung automatic na nag-online yung messenger niya, pero hindi naman niya binuksan kasi nga na-connect lang siya. Parang ganun po ba? Sabi ko, kasi nga po, sa sobrang tiwala ko po sa kanya. Sabi ko, siguro nga, ganyan nga yung nangyari. Kasi nangyayari naman talaga yan po sa akin kahit hindi ko binubuksan yung messenger ko, basta nakakonect po sa wifi, nag-online siya. Kaya sabi ko, siguro nga po yan po talagang nangyari. Hanggang sa dumating po yung like end of the school year na po, sabi niya, love, malapit ng matapos yung school year. Tapos yan. Tapos, siyempre, sa isip-isip ko po ba na sinabi ko po sa kanya na gusto mo bang pumunta dito? Sinabi ko sa kanya. Sabi niya, yun po kasi nasa plano na sa vacation, either siya yung pupunta dito or ako yung uuwi dyan po sa Pinas.
At tapos yung sinabi niya sa akin po na, ako na lang ang pupunta dyan, love. Sabi niya ganun. Sabi ko, okay, kung yan ang gusto mo, hindi ikaw ang pumunta dito. Sabi ko, tapos syempre po, hanggang in-expect ko po talaga na mangyayari yun po. Pero parang, not totally in-expect ko. Parang 50-50 po ba? Kasi syempre naiisip ko na ang gastos din, parang ganun po ba? Kaya sinabi ko sa kanya na, okay, gusto mo ba na ako na lang ang umuwi muna dyan? Sabi niya, no, wag, akong pupunta dyan. Pero dumating po sa punto na, like, hindi na naman po siya nakikipag-communicate sa akin. Tapos lagi kong tinatanong sa kanya, kumusta ka na? Minsan parang sin lang yung message ko ba, pero wala namang reply po nangyayari. Pero lagi ko parang nilalagay po sa isip ko na siguro sa sobrang busy lang, tapos biglang nag-pop up yung message ko, tapos na-open pero hindi naman niya nabasa. Parang ganun po ba? Tapos ang ginawa ko, parang inintindi ko pa rin po talaga siya. Yung minsan na pag nag-uusap kami, halimbawa, pag minsan nag-uusap kami na puro problema na lang yung pinag-uusapan namin, pero sa isip ko ba na minsan na nga lang tayong nakakapag-usap ng medyo matagal-tagal, problema pa lahat yung pinag-uusapan natin. Sinabi ko sa kanya yun. Pero ganun pa man po, sinuportahan ko pa rin po siya. Kahit po sa, like, financially po, nagsusupport po ako sa kanya minsan po, financially. Tapos dumating po sa punto na sinabi niya na, like, ayaw na niyang nakikitang nasasaktan ako sa mga nangyayari sa amin. Kaya sinabi niya na siguro mas maigi na muna na maghiwalay na po muna kami. Siyempre po ako, sobrang nasaktan po ako. Sinabi ko po sa kanya, bakit ito ang naisip mong solusyon para sa problema natin? Pwede naman natin pag-usapan eh. Sinabi ko sa kanya na bakit ito lagi? Lagi na lang po kasi na pag medyo may pag-aawayan kami o may hindi pagkakaintindihan kami, lagi na lang po niya sinasabi na ayoko nang bigyan ka ng problema, siguro nga mas okay siguro na muna tayo. Pero lagi ko po kasing pinupush na hindi sa lahat ng pagkakataon, hindi break up ang solusyon. Sinabi ko po sa kanya na pwede namang pag-usapan eh. Naiintindihan naman kita kasi nga mahaba yung pasensya ko sa kanya. Yung lahat talaga ginawa ko para maintindihan siya. Tapos tumating po sa punto na sinabi ko sa kanya na, bakit ba laging ganito na lang? Tapos sabi niya, ayokong nakikitang nasasaktan ka lagi sa sitwasyon natin kasi hindi kita mabigyan ng panahon na karapat-dapat para sa'yo. Tapos sinabi ko sa kanya na, naiintindihan ko naman eh, na busy ka sa pag-aaral mo, sa mga ganun po. Pero, bakit kailangang itigil? I mean, bakit kailangang hiwalayan mo ako? Sinabi ko po sa kanya. Tapos sabi niya, yun nga po, hindi daw niya mabigyan ng oras. Sabi ko, konting problema lang yan. Which is, I didn't demand long enough time para sa ating dalawa. Kahit konting panahon lang. Pero hindi naman ako nag-demand talaga ng I need really a lot of time from him po. Kasi alam kong busy siya po. Tapos sinabi ko sa kanya, okay, kung yan po talaga yung desisyon mo, na gusto mo talagang hiwalayan ako, last step ng is yung kumbaga yung sa status po namin sa Facebook po, sinabi ko po sa kanya na ito, last step to, pag inedit mo yung status natin sa Facebook, that's the end of everything sa atin dalawa. Kumbaga, that na talaga yun, tuldok na talaga, tapos pagtatapos na talaga. Tapos sabi niya, hindi niya magawa, tumahimik na lang siya. Tapos sinabi ko sa kanya na, basta
Tapos nakapag-desisyon siya na siguro call off ko muna. So sinabi ko, okay, I will give you time. I give you all the time you asked for. Sige, bibigay ko lahat yung gusto mo, yung pakikipag-call off mo. Pero sa akin po talaga, napakasakit po nun. Kasi andun po ako kasi sa thinking na pag call off is parang hiwalay na rin po. Mga ganun po ba? Tapos sabi niya, sige call off na muna. Tapos mga ilang months po noon, tapos siyempre lagi po akong sine-check ko pa rin po siya until such time na may naisipan na ako i-edit yung workplace ko po. I-edit ko tapos kasi nag-change company po ako. Kaya gusto kong i-change yung company name na pinagtatrabahuan ko rin po. Tapos nagulat lang po ako, wala na po ba yung in relationship po? Kaya sinabi ko, ha? Anong nangyari? Kailan to nangyari? Tapos sabi ko, nag-message ako sa kanya. Sinabi ko nga, I promise myself not to send any message and not to disturb you until ikaw muna yung unang mag-message sa akin. Pero gusto ko lang malaman, kailan mo change yung relationship mo sa akin? Tapos sabi niya, nung time daw na may nag-comment sa post ko na may ipapakilala daw po sa akin. Sabi ko, kailan? Tapos yan ba talaga? Bakit hindi mo sinabi sa akin directly? Yung kumbaga, dapat nagsabi siya po ba na tapos na tayo, mga ganun po ba? Tapos yung sinabi niya lang sa akin is sorry sa mga sakit na binigay ko sa iyo. Tapos sinabi ko sa kanya nga, hindi mo talaga ako binibigo sa mga step na ginagawa mo. Every step talaga na ginagawa mo, you make me surprised with everything. Parang akala ko sa dekada nating pagkakakilala is kilalang-kilala na kita, pero I never thought na you're going to do this one to me. Kaya sinabi ko po sa kanya po yun. Tapos nabasa niya po yung message, tapos hindi na po siya nag-reply. Parang ang sakit po ba na 3 taon mahigit. Tapos tinapon lang po niya ng parang gano'n po ba na binrake niya ako na hindi ko alam kung kailan. Parang nakakatawa, ano ba yan? Parang masakit na nakakatawa na bigla na lang nawala. Okay. Ganito na, Jane, kasi I was listening to you and sa duration or span ng relationship niyo kasing dalawa, kumbaga sa duration ng pag-uusap niyo about your relationship, the guy is constantly telling you, I cannot give you what you are asking of me. Even yung maliit na oras na hinihingi mo sa akin, hindi ko kayang maibigay. Na nalulungkot ako na I'm making you feel this way. Pero it's something kasi na I cannot afford as of the moment. Constantly niya yung sinasabi sa iyo, Jane. And constantly mo din kasing sinasabi sa kanyang, sige lang, naiintindihan kita. To such point na alam mo na sa sarili mo, Jane, na hindi mo na talaga nagigets, but because you wanna hold on dun sa relationship na meron kayo, ayaw mo pang makipag-break. Sinasabi mo na lang sa kanyang naiintindihan mo siya, pero hindi na talaga. Kasi even if sinasabi mo sa kanya na I'm giving you all the time you need, sige lang, gawin mo yung mga oras na kung hindi ka talaga makitext, wala naman tayong magagawa, sige lang, iintindihin ko na lang. Pero hindi At the back of your mind at may paunit-unit sa usapan ninyo, you are still asking for a few moments from him. I'm not saying, Jay, na may mali ka pa dito. Mali na din si Kuya to the point na nakipagrelasyon kasi siya sa isang taong hindi naman pala niya kayang i-handle. Nakipag-commit pa siya to someone kung hindi niya naman pala kayang mag-handle ng relationship eh. Hindi naman siya lang ang nag-aral sa mundo, nag-aral din naman kami. At hindi naman 24/7 ang paaralan, love. May mga times na may break time yun, na wiwiwi ka din. May mga times nga na hindi dumadating si teacher sa school. May mga times sa pag-uwi mo ng bahay, marami ka pang oras kasi wala namang assignment. Kumbaga, alam mo yun, parang it's an excuse you make. Para lang i-justify na hindi ka makachat, i-justify na hindi ka makasend ng messages kasi it's so simple. So yeah, valid yung sinasabi mo, Jay, na ang sama lang, nakakasama lang ng loob na even after all these years or even after all the effort of pag-iintindi mo kay Kuya, ay hindi ka pa rin niya nagawang bigyan ng paraan. Kumbaga malinaw pa
sa malinaw na si kuya talaga choice niya na hindi mag-chat. Kumbaga, pinili niya nang hindi magparamdam. Pinili niya na yung mga panahon na wala siyang load. Kasi napakasimple. May free, may free FB eh. Sa mga phone eh. You don't need a load. You can send messages sa messenger without having a load. Meron yan, ginagamit yan lagi ng kuya ko sa akin eh. So, I know na nag-exist yan. So, yung mga sinasabi nilang wala kasi akong load eh, wala akong data, kaya di ako makachat sa'yo, imposible na yon. Pero Jane, hindi din naman nagkulang si kuya sa'yo ng pagsabi na hindi ko kaya. Hindi talaga, imposible talaga, kung nasasaktan ka na, sige na, pakawalan na natin isa't isa. Kumbaga, hindi siya biglaan nangyari. You know na you guys are gradually falling apart. Dahan-dahan talaga nagkakaroon na kayo ng gap palayo sa isa't isa. And you were quite stubborn para i-acknowledge na wala talaga. Ayaw niya talaga mag-effort. Hindi to sa hindi kaya eh. Ayaw niya lang talaga. You keep on insisting na, sige, mag-a-adjust ako. Pero at the back of your head, you're piling everything up eh. Pinupuntos mo siya bilang kasalanan, pinupuntos mo siya as reklamo against the guy. So, alam mo na sa sarili mo na, sige, pagtitiisan ko to, pero nunca. Pag nagka-confrontation tayo, naku, sasabog ako. So ngayon, naghiwalay kayo dahil una cool off lang, tapos ngayong parang nakita ni kuya na parang may chance naman na you could be happier with someone else kasi may maipapakilala sa iyo yung mga friends mo. He took it as a cue for him to finally let you go, na maybe nga siguro nga hindi talaga kayo ang para sa isa't isa. After nun, hindi na siya nagparamdam. He completely let go of you. He completely set you free. Now, ang tanong ko, Jane, after everything else na nangyari sa inyo, what seems to be the problem? Anong problema, Jane? Hindi ka ba maka-move on? Isa po yun po. Ano pa yung iba? Tapos yung ano po, kasi sinabi niya po kasi sa akin na nagpo-background rumors. Diba? Kasi po sinabi po niya sa akin na ano po, if you can wait for me po, then like, sinabi ko po kasi sa kanya na ano ba talaga yung problema, pwede naman natin pag-usapan. Tapos sinabi niya, I just want to pay attention sa pag-aaral mo at pag-aaral ko, sabi niya po. Tapos sabi niya na, if you can wait for me, tapos if kung mahihintay mo ako at kung tayo talaga is tayo talaga, sabi niya po sa akin. Tapos sinabi ko sa kanya, pwede naman kita hintayin, pero bakit kailangan parang ini-insist ko po talaga na ayoko mag-break. Love po. Ikaw yung nag-i-insist eh. Yun nga gusto kong paintindi sa iyo, Jane, and I hope you understand. Si Kuya has been sending you a lot of hints already na he doesn't want to be in a relationship, not because he doesn't love you anymore, but because hindi niya kayang mag-commit. Mahal ka niya pero hindi niya nararamdaman sa sarili niya kaya niyang ibigay sa iyo yung kakailanganin mo. He doesn't want to be unfair with you and to you. That's why he's constantly telling you in every way na possibly niyang masabi sa iyo na, Jane, I love you. But then again, as of the moment, kasi I cannot handle a relationship. It's something na hindi ko kayang i-commit yung sarili ko with. And I don't want you na lagi na lang nag-a-adjust para sa akin. I don't want you na lagi na lang nagbibigay para sa akin. Kasi masakit din para sa kanya yung feeling na nasasaktan ka niya eh. Masakit din para sa kanya yung feeling na parang umiiyak ka na naman, hindi ka niya mapagbigyan, hindi ka niya masulyap, yung mga ganun. Kumbaga, nasasaktan kasi din siya in the process eh. But you keep on insisting kasi na ituloy ninyo yung relationship even if constantly nang sinasabi sa'yo na he cannot handle the relationship anymore. O, tapos, anong nangyari sa inyo? Ano nangyari? Nung sinasabi niya sa'yo na nung sinasabi mo sa kanya na bakit kailangan pang maghiwalay? Sinabi po niya na gusto niya po talaga pong for the meantime po, gusto po niya mag-focus po muna sa pag-aaral niya po. Tapos yun nga po, sinabi ko sa kanya, okay, kung yan talaga po yung gusto niya,
Pero sasaktan pa rin po kasi ako. Until na po kasi whole of my family po hindi po alam na break na po kami. Parang ganun po. Kasi kilala po siya ng pamilya ko po. Tapos every time na tinatanong po ng pamilya ko na kumusta kami, sabi ko, hindi na lang po ako nagsasalita. Kasi ayoko po yun na nga po, yun, tama po kayo, yung sinabi niya po sa akin na sabi niya po, isa sa mga sinabi niya po na sobrang mahihiya na siya, yung kinakain na siya ng hiya kasi po yung binibigay ko po kasi yung kumbaga may effort po kasi akong klaseng babae po. Tapos sinabi niya parang kinakain na siya ng hiya na sa sobrang sa hindi raw niya ako mabigyan ng time niya po. Parang ganun po. Ganito na, Jane. Your problem is moving on. But your biggest problem is you cannot accept the fact that it's already done. Yun yung pinakamalaking problema, Jane, ngayon. Hindi mo kasi tinatanggap sa sarili mo na tapos na siya. Sabi ko nga sa'yo tinapos niya yung relationship ninyo hindi dahil sa ayaw ka na niya, hindi ka na niya mahal. Pero Jane, hindi niya lang talaga kayang sumabay. At least as of the moment. It's wrong for him to ask you to wait. Mali na sa kanya na tinanong kanya kung kaya mo bang maghintay. Kasi of course, Jane, in your state, your answer will be yes. At sa dami ng pwedeng mangyari sa inyo, alam mo yun, parang ang magiging word mo na lang sa utak mo, naging paasa siya. Ganun na lang yun. Pero, I just want you to know na you just have to let this go muna. You have to accept it within you na maybe we have the right love, pero sa wrong time. Na maybe mahal niya talaga ako, but because of the distance, plus yung pagkakaiba ng ginagawa namin, plus yung mga dreams na gusto niyang abutin, maybe I just have to be happy for her, or him rather. I just have to be happy for him from afar. Kahit hindi kami in a relationship. Siguro nga ako kaya ko na pagsabayin yung career ko at yung personal life ko. Pero not everybody can do that. Not everybody is a multitasker. Hindi lahat ng tao kayang gawin yon. Hindi lahat ng tao kayang sumirko in order na ma-achieve yon. Maybe your guy is not like you. Gustuhin man niya, lagi talagang mag-fail yung isa over sa isa. At alam niyang dahil sa tawag ng pangangailangan, kailangan niyang ayusin yung studies niya, he needs to make the toughest decision. And that is to let you go muna. So that he can focus on sa bagay na kailangan niya as of the moment. At yun yung studies niya. Yun yung pag-aaral niya. He needs to focus on that in order na makapag-provide siya ng magandang future, not only for him, but for his family as well. So Jane, you have to accept na ganito na lang talaga muna. Hindi natin pwedeng ipilit yung gusto natin just because kaya natin. Kasi sa relationship, dalawa kayo. Sabi ko nga sa'yo, ikaw walang problema. Kayang-kaya mo You can do that juggle mo pareho job and personal life. Pero your partner cannot do that. Your partner is not as strong as you are. He is not a multitasker like you. And you just have to deal with it. Na nung kailangan niyang mamili between kailangan at gusto, ang pinili niya ay yung kailangan. At yun yung pag-aaral niya. Ngayon, kung sa pamilya mo naman, Jane, it's easy. You don't even need to explain anything to them. You just have to tell them na, wala, tapos na kami. You don't need to tell a story. You don't need to explain yourself. You don't need to do that. Hindi mo na kailangan sabihin sa kanila every freaking detail ng relationship ninyo. You just need to tell them na wala na so that hindi na sila magtatanong. But you, kailangan mo muna tanggapin sa sarili mo na it's over. So that you can start sa process of moving on. Kasi hindi ka talaga makakapaniwala kahit anong gawin mo if hindi mo muna tatanggapin na wala na kayo. Opo. Naintindihan mo ako, mahal? Opo. Kaya nga po sinabi ko po nga sa kanya na love is like take two person to work. Hindi pwedeng ako lang. Yeah, but kumbaga sabi ko nga sa'yo
Had it been siguro, hindi tawag ng pangangailangan to, maybe he could have done better. I just don't want you to press it all on him. Na kasalanan mo to, ako na lang lagi na gano, ako na lang lagi na ganyan, ako na lang lagi after everything I've done. Kasi yun eh, ito na yung magiging ending nun eh. Doon ka papunta eh, sa pagbibilang ng mga bagay na nagawa mo at sa pagko-question sa kanya na bakit ako nagawa ko, bakit ikaw hindi. Kasi constantly niya nang sinasabi sa iyo, Jane, hindi ko kaya, hindi ko kaya, hindi ko kaya, hindi ko kaya, hindi ko kaya. But you were not listening. You keep on pushing. Even if alam mong hindi niya kaya. Ikaw yung nag-insist na ikaw yung gagawa ng paraan, ikaw yung mag-a-adjust, ikaw iintindi, ikaw uunawa. Ngayon, lahat yun sinusumbat mo sa kanya. Kahit na alam mo na noon pa lang, sinasabi niya na sa'yo, Jane, hindi ko kaya. You were not listening. You wanted to push for something you want. Kasi ikaw alam mo sa sarili mong kaya mo without even looking at your partner. Para tong para tong tug of war. Dalawa sa dalawa. Yung kalaban ninyo, strong pa. Ikaw, kaya mo pa, pero yung kasama mo kasi nagpa-pass out na eh. Opo. Diba? Hihigit ka pa ba o uunahin mo asikasuhin yung partner mo? Siyempre, unahin mo asikasuhin yung partner mo kasi kahit anong higit mo dyan, hindi ka mananalo against two. Ganon din siya. Ganon din sa relationship. Kahit anong pull mo sa kanya, kahit anong push mo sa sarili mo, kahit anong pag-iintindi yung gawin mo, kahit pagampanan mo ultimo yung trabaho niya sa relationship ninyo, kapag sinabi niya at alam niya sa sarili niyang hindi niya kaya, you can never make it work on your own. Naiintindihan mo ko, mahal ko? Opo. Yan. Sige, mahal ko nga. Meron kang gustong sabihin bilang your words of goodbye sa iyong ex. Kasi now you are finally setting yourself free. Anong gusto mong sabihin sa ex mo, love? Go ahead. Okay po. Para sa'yo, alam mo na mahal kita, and within this 3 years, more than 3 years na pagsasama natin at pagiging tayo, at na feel ko rin naman na mahal mo rin ako. Pero sadyang sa ngayon, kailangan mo munang unahin yung mga, kumbaga, kailangan yung mga bagay na dapat mo nang gawin para sa'yo, sa pangarap mo at sa pamilya mo. Pero lagi mong tatandaan na mahal kita. And siguro kung tayo nga God will always give a way. And I still hope and pray na maging successful ka sa mga pangarap mo, sa buhay mo, at sana makamtan mo lahat ng yun at matulungan mo yung pamilya mo. God bless you. Mag-ingat ka palagi. Yun lang po. Love, ganito. Before I let you go, I just want you to know. Sabi ko nga sa iyo, Jane, if itong pagmamahal ninyo nagkaroon ng ibang setting, nagkaroon ng ibang pagkakataon, at nagkaroon din, sabihin na natin, ng ibang estado, this could have been perfect. Kasi both of you do love each other. Kasi kung hindi ka niya mahal, hindi naman niya na kailangan itry ng paulit-ulit eh. He could have just let you go. He could have just found someone else para maging girlfriend. But he did not. He tried. I just want you to know that he tried. He tried to make it work. He tried to function as a boyfriend for you. Hindi lang talaga kaya, Jane. So, wag mong isipin na hindi ka niya minahal, hindi siya nag-effort para sa'yo, na hindi ka niya nakitang karapat-dapat sa pag-aalaga. Nakita niyang lahat ng yun, Jane. Hindi lang talaga siya capable as of the moment to give you what you need and give you what you want. Yung sabihin na nating somewhere down the road ninyong dalawa can happen and maybe cannot happen, wag mo na lang ihinto yung pag-ikot ng mundo mo just because you're hoping for the same ending, because you're hoping na somewhere along the road magkikita kayong ulit, magkakasama kayong muli. Wag mo na lang munang pahintuin yung mundo mo.
Kung dadating yung pagkakataong yun, dadating yun. Pero you need to move forward with your life. You have to stop looking back. And if there's a lesson na kailangan mong i-take with you as you go through this road of moving on, that is to never deny yourself with the truth. Wag na wag mong i-deny yung sarili mo sa katotohanan. Wag mong iwaksi yung katotohanan kasi meron kang gustong gawin sa buhay mo and you want that to happen. No. Na in a relationship, you have to recognize if it really doesn't work and if your partner can no longer make it work, you have to recognize that even if you don't want to. Even if it will hurt, even if masasaktan ka, even if mahihirapan ka, you have to recognize that. Kasi along the way, mas masasaktan ka kapag ipinipilit mo ng ipinipilit ang sarili mo sa isang taong hindi na kaya. Okay? Opo. Maraming salamat sa pagtawag sa programa ko, Jane, ha? Ingat ka lagi dyan sa Japan. Thank you, love. Salamat po. Okay. Kabisyo, may mga pagkakataon kasing ganito eh. May multiple hints na yung mga partner ninyo sa mga things they can and they cannot do. They can move on with, then they cannot move on with. May mga hints na sila and continuously sinasabi nila yun sa'yo, ipinapakita nila sa inyo yun. But because you want another version of truth, gusto mo ng certain version na magiging pabor sa'yo, you keep on denying that. Lagi mo siyang sinasalag yung katotohanan yun. Lagi mong idine-deny sa sarili mo na ito na yung nangyayari. Kasi gusto mo ng ibang version. Pero kasi no matter how many times mong i-deny yan, dadating at dadating ka sa puntong kakailanganin mong i-accept yan as it is eh. Kahit i-sugarcoat mo siya, kahit lagyan mo siya ng palamuti, kung ang itim ay itim, itim ay itim, ang puti ay puti. Hindi mag-iiba ng kulay yan. Ganon din yung katotohanan. Kahit gaano mo siya paligoy-ligoyan, kabisyo, kahit idaan mo pa siya kung saan-saang kanto, kung doon na papunta yan, doon na papunta yan. Huwag mo nang patagalin. Kasi the more mong pinatatagal, the more kang nasasaktan. Kasi umaasa kang may magbabago kahit alam mo sa sarili mong wala na. Okay?